اسألوا التاريخ عنا ما وهنا نحن Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halos 10 taon nang nakalipas ay nagkaroon ng programang pinamagatang Ikaw at ang Islam. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Fanar Community Channel na isa sa mga unang attempt na magkaroon ng Islamic TV channel sa Pilipinas. Sa pamagitan ng channel na ito, alhamdulillah, ay naiproduce ang iba't ibang mga programang Islamiko sa iba't ibang mga format. Ang layunin ng programang yaon na ipagpapatuloy natin sa programa natin na ito ay matalakay ang mahalagang usapin na madalas ay napagkakamalian ng mga tao. Mga misconceptions, kumbaga. Mga bagay-bagay na pinalalaki o pinasasama ng mga kalaban ng Islam, mga bagay-bagay na maling nauunawaan ng mga hindi Muslim na dahil dito sila ay natatakot sa Islam at sa mga Muslim, at mga bagay-bagay na hindi matugon o masagot ng mga Muslim. Ang programa nating ito ay lilinaw sa lahat ng yan, insyaAllah. Kamakailan lamang ay natapos natin ang ilang serye ng mga programa na tumatalakay sa mga misconception na may kinalaman sa Islam. At ito ay hango sa aklat na pinamagatang Clear Your Doubts About Islam na tinipon ng Sahih International at nailathala na sa buong mundo. Ito ay naisalin sa wikang Filipino at kasalukuyang isinasalin sa wikang Bisaya at Ilocano upang ma-produce din ang video adaptation ng napakagandang babasahin na ito. Pero paglipas ng panahon ay napagtanto namin na marami pang mga natitira na mga usapin na dapat na mabigyan natin ng linaw. Ako ay matagal nang naging producer ng mga Islamic videos, naging newspaper columnist, at naging bahagi ng iba't ibang mga Islamic media sa Pilipinas, at nakikita ko ang matinding pangailangan sa pagtugon sa mga misconceptions na ito. Ito ang ating programang Ikaw at ang Islam, at magbabalik tayo matapos ang ilang mga paalala. Welcome to Rashid Supermarket. Check lang ng bag, sir. Sir, pasok ka. Sir? Check muna tayo ng bag, sir. Sige. Oh, bakit pumasok yung dalawa? Shopping, sir. Shopping, sir. Oh. Sir. Oh, okay na? Sir, sir, sir. Oh.
Free skin pa sir. Free skin. Free skin? Free skin sir. Ba't yung dalawa? Wala mo, di mo free skin. Sophie yan sir, Sophie. Ano? Sophie sir, Sophie. Sir. Ay, sir. Oh, ID na lang, sir. ID na lang, sir. Yes, sir. SOP yan, sir. SOP. Sumusobra ka naman yata. Namin yan, sir. SOP. Oh. Salamat, sir. Oh, ba't yung dalawa? Hindi mo chinek yung ID. SOP yan, sir. SOP. There's no doubt Allah knows, and whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Sa pagbabalik natin sa ating programa, ay nais nating simulan ang serye ng mga episodes natin sa pagtalakay sa masasabi nating all-encompassing na tema kung bakit mayroong mga tao na negatibo ang kanilang damdamin laban sa Islam. At ito ay walang iba kundi ang Islamophobia. Ang Islamophobia ay inilalarawan bilang isang irasyonal na takot o galit, pagkamuhi laban sa Islam at sa mga Muslim o kung ano mang may kinalaman sa dalawang ito. Na makikita natin na ang Islamophobia, ito ay ang namamayaning damdamin sa malaking bahagi ng mundo. Maraming ibinigay na iba't ibang mga definisyon ang mga pantas ng Islam at maging mga scholar na mga hindi Muslim tungkol sa kahulugan ng Islamophobia. Ang iba ay nagbibigay ng kahulugan sa Islamophobia bilang isang sangay lamang o isang uri ng racism o xenophobia, na kung saan ang mga tao ay galit o natatakot sa mga lahi na hindi katulad ng lahi nila. Katulad ng umiiral sa Amerika na ang mga puti ay galit o natatakot sa mga negro at ang mga negro ay galit o takot sa mga puti. At sa paglaganap ng pandemya ay lumaganap din ang tinatawag na Asian hate, na kung saan ang mga Asyano naman o ang mga descendants ng mga Asyano, bagaman sila ay mga US citizens na, ay nakararanas o nakatitikim ng lupit at bangis ng racism na ito, na sila ay sinisisi sa pagkalat ng coronavirus doon sa Amerika bilang isa sa mga motibo kung bakit sila sinasaktan at bakit sila nakararanas ng iba't ibang mga pang-aapi. At ang Asian hate na ito, upang maunawaan natin ng tuluyan ang Islamophobia, katulad ng Islamophobia laban sa Islam at sa mga Muslim, ang Asian hate ay walang pinipiling biktima. Basta't ikaw ay napagkamalan nila na Asyano, kahit ikaw pa ay Amerikano, kahit pa ikaw ay lumaki, tumanda at ipinanganak sa Amerika, hindi na nila titingnan ang iyong ID. Titingnan na lamang nila ang hugis ng iyong mata, ang iyong height, ang kulay ng iyong balat, at dahil dito ay may tuturing ka na nilang Asyano na karapat-dapat sa kanilang kalupitan. Na ganito rin sa Islamophobia. Ang mga hindi Muslim na galit o takot sa mga Muslim ay walang pinipiling edad, walang pinipili na kasarian, walang pinipili na estado ng lipunan. Para sa kanila, ang mga Muslim ay pare-pareho lang, saan man sila nanggaling o ano pa man ang kanilang mga kalagayang panlipunan. Kaya nga ang mga psychologists ay naglarawan sa Islamophobia bilang isang damdaming irasyonal,
Ibig sabihin, hindi ito dulot ng matinong pag-iisip. Bagkus ang damdamin na ito ay walang batayang moral o walang batayan na intelektual. Ang paglaganap ng Islamophobia sa panahon natin ngayon ay isinisisi unang-una sa pag-atake di umano sa World Trade Center noong September 11, 2001. At isinisisi rin ito sa napakaraming mga nagaganap na mga pagkilos ng mga terorista laban sa mga inosente na madalas ay naibabalita sa telebisyon. Nasa kasamaang palad, ang marami sa mga Western media ay nagbibigay ng ibayong atensyon sa mga balitang ito dahil ang mga balitang ito na mayroong human interest ay nagpapataas ng kanilang mga ratings dahil higit itong pinapanood ng mga tao kaysa sa iba pang mga balita. Ang mga balita tungkol sa mga karahasan, mga trahedya at iba pang tulad nito ay mabiling-mabili, maging ito man ay balita sa dyaryo, balita sa TV, radyo at sa panahon natin ngayon sa internet. Ang marami sa mga nagbabalita ay napapasailalim sa tinatawag na agenda setting na sila ay umaabuso sa kanilang kakayanan na mamili kung ano ang kanilang ibabalita o kung ano ang kanilang palalabasin na mahalagang balita. Isang uri ng bias na laganap sa marami sa mga journalists sa panahon natin ngayon na hindi na nagiging layunin nila ang magpahayag ng kaalaman at impormasyon sa mga tao dahil ang nagiging layunin na nila unang-una ay ang manguna sa ratings pagdating sa balita, content at iba pa. Nasa kasamaang palad, ang mga Muslim ang nagiging panggatong sa labanan na ito. Ang mga Muslim ang palagi ang pinalalabas na kontrabida, palagi ang pinalalabas na masasama. At kapag laman ng balita ang katagang Islam o Muslim, ito ay agarang pumupukaw sa atensyon ng mga tao. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na bukod sa balita na naghahatid ng impormasyon sa mga tao, ang mga pelikula ay pinagkukunan na rin ng mga tao ng impormasyon sa kung ano ang marapat nilang paniwalaan o ano ang marapat nilang maramdaman sa iba't ibang mga phenomenon o kaganapan sa kanilang mga buhay. At katulad ng balita, human interest din ang nagiging dahilan kung bakit madalas ay naipapakita na kontrabida sa mga pelikula ang mga Muslim. Ang Italian o Russian Mafia ang pinakamadalas maging kontrabida sa mga pelikula. At sumunod na lamang dito ang mga Germans at Hapon ng World War II at pang ilan na lamang ang mga Muslim pagkatapos nila. Subalit kung ihahambing natin ang mga Muslim sa mga mafia, sa kanilang pagiging kontrabida sa mga pelikula, ang mafia kahit papaano ay humanized o itinuturing ng mga tao. Sila ay mayroong drama sa kanilang mga buhay. Sila ay romanticize na meron silang layunin kung bakit sila nagbebenta ng droga, kung bakit sila mayroong mga sindikato. At sa mga pelikula ito ay pinapakita upang sila ay magtustos sa kanilang mga pamilya o mga laga sa kanilang angkan. Pero mga Muslim kapag ipinakita silang mga kontrabida sa pelikula, hindi sila ipinapakita ng mga taong may pamilya. Hindi sila ipinapakita ng mga taong lumalaban para sa kanilang kalayaan. Sila ipinapakita ng mga tao na walang iniisip kundi ang pumatay at maminsala sa kanilang kapwa. Inilalarawan ang mga Muslim na mga panatiko. Inilalarawan ang mga Muslim na mga walang damdamin ng kanilang layunin lamang ay ang pumatay ng kanilang kapwa-tao. Kaya makikita natin kung ganito ng ganito ang makikita ng tao mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda. Mula sa umaga hanggang sa eskwelahan, sa trabaho,
at pag-uwi na naman niya sa bahay sa gabi. Hindi talaga tayo magtataka na ang Islamophobia ay isang damdamin na lalaganap sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga tao na wala silang pagkakataon na makasalumuha ang mga Muslim sa kanilang pang-araw-araw na mga pamumuhay. Kaya makikita natin ang Islamophobia ay laganap sa malaking bahagi ng mundo. At sa pagbabalik ng ating pagtalakay inshallah, ay tatalakayin naman natin ibang mga pangalan ng salitang Islamophobia at ano-ano ang iba't ibang mga konotasyon nito. Assalamu alaikum. Hanap mo ba ay Muslim video editor? Gusto mo bang maging maayos ang mga Islamic videos mo? Full HD resolution, da'wah videos, lectures, logo intro and outro, color grading, at marami pang iba. Kung ikaw ay nanonood ng videong ito na ang iyong pagkakataon upang mas mapaganda ang mga videos mo. Bumisita lamang sa page na ito o i-click ang link sa caption ng videong ito. At mga kapatid, huwag kalimutang i-like at i-share. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Ang Islamophobia ay nakikilala sa iba't ibang mga pangalan. At ayon nga sa Wikipedia, sinasabi na mayroong iba't ibang mga terminolohiya na maaring maging synonymous sa katagang Islamophobia. At dahil dito ay makikita rin natin bilang mga Muslim kung ano ba ang tingin sa atin ng mga tao na takot o galit sa mga Muslim. Una rito ay ang tinatawag nila na anti-Muslimism, na isang nakakatawang pangalan, na idinugtong lamang nila ang salitang ism, ISM, upang ito ay maging isang noun na tumutukoy sa isang konsepto na ito ay direktang tumutukoy sa direktang pagtutol sa mga Muslim. At gayon din tinukoy na magiging synonymous sa Islamophobia ang intolerance against Muslims. Ang intolerance, ito ay isang salita na nangangahulugang kawalan ng pagpaparaya. Ibig sabihin ay hindi tinatanggap ng mga taong intolerant ang anumang bagay na may kinalaman sa Islam o sa mga Muslim. Intolerance din na matuturing kung ang mga tao ay hindi marunong tumanggap ng anumang galing sa mga Muslim. Ibig sabihin, sila ay exclusivist o kaya ay supremacist sa kanilang mga paniniwala, na halimbawa niyan ang marami sa mga nagtataglay ng Islamophobia ay galit o namumuhi sa mga Muslim dahil iniisip nila na ang mga Muslim ay mababang antas ng mga tao at sila bilang mga nakaaangat na mga uri ng tao ay hindi marapat na mag-tolerate o magparaya sa mga Muslim. Na hindi sila marapat na magpahintulot ng mga Muslim ay magpa-practice ng kanilang relihiyon, magsusuot ng hijab para sa kababaihan, o kaya ang kalalakihan ay magpapatubo ng kanilang mga balbas. Ito ang iba't ibang mga anyo ng intolerance towards Muslims nga na tinatawag. Gayun din tinatawag din ang Islamophobia bilang anti-Muslim prejudice. Ang prejudice, ito ay ang kawalang katarungan, pagiging bias. At gayon din, may kinalaman dito ang tinatawag din na anti-Muslim bigotry, na ang tao na galit o takot sa mga Muslim ay wala siyang anumang pagmamalasakit para sa Islam o sa mga Muslim. Bagos sila ay namumuhi nga sa mga Muslim, tulad ng tinukoy dito na isang synonym uli ng Islamophobia, ang hatred of Muslims, gayon din ang anti-Islamism, ang Muslimophobia, na obviously related sa Islamophobia, na kung ang Islamophobia ay tumutukoy sa takot
sa Islam bilang relihiyon, ito ay takot sa mga Muslim naman bilang mga tao. At ito rin natukoy din na synonymous sa Islamophobia ang tinatawag na demonization o demonization of Islam, na ang mga Muslim ay ibinababa mula sa antas ng pagiging tao na rasyonal, na may damdamin, na mayroong pamilya, na nakikisama sa kanyang kapwa, na ibinababa siya sa antas ng hayop. At sa maaari nating masabi, ibinababa sila sa antas ng pagiging mga halimaw, zombie, aswang. Yan ang nagiging characterization sa mga Muslim. Engage hostile targets as they appear. Deadly force is authorized. How copy? Over. Redmond. Draft 6 actual. Negative. Be advised that I have women and children in my line of fire. I got snipers in the buildings at 400 meters. How copy? Over. What is it about this order you don't understand, Captain Lee? Sir, are you ordering me to fire into the crowd? Over. Yes, goddammit! Waste the motherfuckers! 6 out. Engage! Open fire! Tingnan mo na lamang kung paanong ginagamit ng ilang mga magulang ang salitang Muslim para gawing panakot sa kanilang mga anak. Minsan pa nga narinig ko na merong nanay na pinauwi niya ang kanyang anak. Nang sabi ng nanay nito, huwag kang lalabas, umuwi ka na, may Muslim dyan. Na hindi namin alam kung kami ba ang tinutukoy niya mga Muslim na nasa labas ng kanyang bahay, kaya hindi dapat lumabas ng bahay ang kanyang anak. Pero kahit wala pang Muslim sa kanyang paligid, ito ay malinaw na isang demonization sa mga Muslim. At gayon din, ang Islamophobia ay isang salita na matatagpuan din sa iba't ibang mga wika, na maging sa German, sa Scandinavian, so sabi nga rito, so meron ding tawag o lokal na tawag sa salitang Islamophobia. At dito makikita natin na maaring ang Islamophobia na ito ay hindi lamang laban sa isang tao na nakikilala at natitiyak na Muslim. Isang pambihirang pagpapakita pa nga ng Islamophobia ay kapag ang isang tao ay napagkamalan lamang na Muslim, subalit siya ay tatratuhin pa rin ng mababa at masamang pagtrato katulad ng pagtrato nila sa mga Muslim. Na maaring mayroong tao na mayroong pangalang Muslim pero hindi naman siya talaga Muslim at siya ay tatratuhin ng hindi maganda dahil sa takot nila sa mga Muslim. Ito ay isang manifestation ng Islamophobia. Dahil sa Mexico, bilang halimbawa, ang salitang Omar ay isang common na pangalan sa kanila, na nakikilala ito na pangalan ng mga Muslim, subalit ito ay common na pangalan sa mga Meksikano na sila ay descendant ng mga Native Americans at ng mga Kastila na nag-colonize sa kanila, katulad lamang din ng Pilipinas. At ang etymology ng salitang Islamophobia bilang huling bahagi ng talakayan natin ngayong araw, ito ay pinagdugtong na salitang Islamo na tinutukoy ay Islam, at ang salitang phobia na nangangahulugang takot na mula sa salitang Greek na nangangahulugang takot, na siya rin pinagmula ng anumang salitang may phobia na nakadikit dito sa panahon natin ngayon. Ang Islamophobia daw, ang salitang ito ay neologism. Ibig sabihin, ito raw ay bagong salita lamang na naimbento. Hindi ko na tutukuyin ang iba pang mga tinukoy dito sa Wikipedia article na ito. Pero nalalaman natin na bagaman ngayon lamang nagkaroon ng salitang Islamophobia, ay hindi ito nangangahulugan na ngayon lang nagkaroon ng Islamophobia. At mabibigyan natin yan ng mas malalim na pagtalakay sa susunod nating episode inshallah. Sa pagtalakay na natin sa kasaysayan
ng Islamophobia. Ang Islamophobia ay matagal nang umiiral. At sa pagbubuod, panahon pa lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay masabi natin ng mga tao na ayaw tumanggap sa kanya ay mga Islamophobes, mga taong takot sa Islam at sa mga Muslim. At lalong-lalo na noong panahon na nagkabanggaan na, nagkaroon na ng clash of civilizations ang mga kanluranin at ang mga Muslim. Na ang mga Muslim, natalo nila ang Roman Empire, natalo nila ang Byzantine Empire, to be specific, natalo nila ang Persian Empire, at sa maraming mga teritoryo na dating teritoryo ng mga Romano, ang mga ito ay nasakop ng mga Muslim. Nakaabot ang mga Muslim hanggang sa North Africa, sa Espanya, Hungary, Greece, at sa malaking bahagi ng Europa. At noong panahon na ng colonization ng mga Western countries, ang mga Muslim ang naging pangunahin nilang mga katunggali. Dahil ang marami sa mga bansang sinakop ng Italy, ng France, ng Germany, ng England at ng iba pang mga bansang mananakop nung unang panahon, ang marami sa mga ito ay mga bansang Muslim. Kaya nagkaroon pa ng mas matinding layunin, dahilan o motibo ang mga kalaban ng Islam upang siraan ang mga Muslim sa isang ideological warfare. Na masabi natin na nauna pa nga dito sa panahon ng kolonisasyon, ang panahon ng mga krusada na kung saan ang mga Europeans ay naghangad na mabawi nila ang Jerusalem mula sa mga Muslim. May kita natin napaka-interesante ng kasaysayan ng salitang Islamophobia at napaka-interesante na matalakay ang kasaysayan ng Islam at ng mga Muslim dahil sa pamagitan nito ay mauunawaan natin ang mga kaganapan na nagaganap sa paligid natin ngayon. Dahil tayo bilang mga Muslim ay wala tayong ibang pangahawakan at may pagmamalaki sa mundo na ito, liban pa sa ating relihiyon, ang Islam. Nagpapasalamat kami sa inyong mahusay na pagsubaybay sa ating programa. Muli, ito ang ating programang Ikaw at ang Islam. Isang magandang gabi sa lahat at sa mga kapatid nating Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طريق المجد سرنا اسألوا التاريخ عنا ما وهنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرنا اسألوا التاريخ عنا مجدنا ذات السلاسل مجدنا ذات السلاسل عزنا أسوار تستر واسألوا قصر المدائن إذ به القعقاع كبر لا نبالي لو أرادنا خلع هامات الجبال في سبيل الله سرنا عبر ساحات القتال لا نبالي لو أرادنا خلع هامات الجبال في سبيل الله سرنا عبر ساحات القتال أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي
اسألوا جند الصليب، اسألوا جند التتار، هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار؟ واذكروا فتحا بمكة بعد صابر وانتظار، طارق في وادي لكة خاض أمواج البحار. اسألوا ذات الصواري، اسألوا عن الصحاري، نحن طلاب المعالي، نحن رهبان الليالي، ما وهنا ما وهنا، نحن أحفاد المثنى، في طريق المجد سرنا، اسألوا التاريخ عنا، ما وهنا ما وهنا، نحن أحفاد المثنى، في طريق المجد سرنا، اسألوا